hindi mo pa naririnig ang kwentong ito. Noong 1967, isang babae ang nawala sa Maynila. Ang kanyang pangalan ay Lucila Lalo, 28 taong gulang, isang waitress sa isang kilalang restaurant sa Ermita. Isang gabi pagkatapos magtrabaho, hindi na siya nakauwi sa kanilang bahay sa Tondo. Ang kanyang pamilya ay nag-alala ng husto pero wala silang ideya kung ano ang mangyayari sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, natagpuan ng kanyang katawan sa isang madilim na lugar sa Rizal. Pero hindi ito ordinaryong pagpatay. Ang kanyang katawan ay pinutol-putol. Ang kanyang mga braso, binti at ulo ay magkahiwalay. Ito ang simula ng isa sa pinakagrabe at nakakagulat na kaso sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang kaso ng Chop Chop Lady. Ang pulisya ay nagulat sa brutalidad ng krimen. Walang motibo na makita sa simula. Walang suspect. Tanging mga piraso ng katawan na nagkalat sa iba't ibang lugar. Ang mga tao ay natakot ng husto. Ang mga babaeng nagtatrabaho sa gabi ay nagsimulang mag-alala ng lumabas. Ang kaso ay naging headline sa lahat ng pahayagan sa buong bansa. Habang iniimbestigahan ng pulisya ang kaso, lumabas ang iba't ibang teorya. May nagsabi na ito ay gawa ng isang siraang ulo. May nagsabi na ito ay may kinalaman sa politika. May nagsabi na ito ay isang crime of passion na naging sobrang brutal. Pero walang solidong ebidensya na makita. Pagkalipas ng ilang linggo, lumabas ang isang pangalan. Isang lalaki na malapit kay Lucila. Siya ay isang dating pulis at mayroon siyang kasaysayan ng karahasan. Ang kanyang pangalan ay Jose Joe Sanchez. Siya ay naging prime suspect, pero wala pa ring solidong patunay na siya ang gumawa nito. Habang tumatagal ang investigasyon, lumabas ang mas maraming detalye. Natagpuan ang iba pang piraso ng katawan ni Lucila sa iba't ibang lugar. Ang kanyang ulo ay natagpuan sa isang ilog. Ang kanyang mga braso ay natagpuan sa isang basurahan. Ang brutalidad ng krimen ay nagulat sa buong bansa. Ang mga tao ay hindi makapaniwala na may ganitong klaseng krimen sa Pilipinas. Ang kaso ay naging isa sa pinakasikat sa Pilipinas noong panahon na iyon. Ang mga pahayagan ay puno ng mga detalye tungkol sa Chop Chop Lady. Ang mga bata ay tinatakot ng kanilang mga magulang gamit ang kwentong ito. Ang mga tao ay natatakot nang lumabas sa gabi. Ang kaso ay yumanig sa buong bansa. Pagkalipas ng ilang buwan, naaresto si Joe Sanchez. Siya ay inakusahan ng pagpatay kay Lucila Lalo. Sa korte, maraming ebidensya ang lumabas laban sa kanya. May mga witness na nagsabi na nakita nila si Joe kasama si Lucila noong gabing nawala ito. May mga forensic evidence na nag-uugnay sa kanya sa krimen. Ang kaso ay naging isa sa pinaka-kontrobersyal sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero hanggang ngayon, may mga tanong pa rin tungkol sa kaso. May mga nagsasabi na hindi si Joe ang totoong killer. May mga nagsasabi na may iba pang sangkot. Ang kaso ay nanatiling kontrobersyal hanggang sa kasalukuyan. Noong 1972, si Joe Sanchez ay hinatulan ng guilty at sinentensiyahan ng life imprisonment. Siya ay namatay sa bilangguan pagkalipas ng ilang taon. Pero ang kaso ng Chop Chop Lady ay nanatiling isa sa pinaka-nakakagulat at brutal na krimen sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ang kwento ng isang babae na nawala na ng walang bakas at isang kaso na yumanig sa buong bansa. Isang paalala na minsan ang pinakamadilim na kasamaan ay nagtatago sa mga ordinaryong mukha. Isang kwento na hindi natin dapat kalimutan. Salamat sa panonood. Kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento, ay like at subscribe ka na. At huwag kalimutang i-on ang notification bell para sa susunod nating video. Hanggang sa muli.